Ganda naman itong RC Poroto natin mga ka-hybrid. At ang problema lamang dito mga ka-hybrid, at ito po yung resulta ng sobra po ng paggamit ng urea. Magandang araw mga hybrid, Lakbay from Vlog. Nagbabalik muli sa aking YouTube channel, at kung bago ka lang sa aking YouTube channel, huwag mo kalimutan mag-subscribe. Pakihit na rin po ang notification bell para lagi po kayong updated sa mga bagong uploads at mga videos natin. Okay, for today's video mga hybrid, at ispatan natin itong tanim po nilang inbreed variety RC402. Dito po yan sa Barangay San Andres, Guiban, Nueva Ecija. So nagpunta ako dito mga ka-hybrid para ipakita po sa inyo yung nangyari dito sa kanilang area, no? Dito po sa tanim nilang RC402. Yan po mga ka-hybrid. So kung kayo po ay naka-experience na magtanim ng RC402, kamusta po ang feedback dyan? Kung ganito po ba yung naging resulta? Maganda po ba yung crop standing? At dati po kami po ay nagtanim na nito, at maganda naman po ang naging feedback, at maganda rin po ang naging resulta ng aming ani dyan pagdating po sa RC402. So medyo may konting pagdapa, pero hindi ganyan kalala mga ka-hybrid. So kamusta po mga ka-hybrid? Kung kayo po ay naka-experience na nagtanim ng RC402, paki-comment naman po dyan mga ka-hybrid naging resulta dyan mga ka-hybrid. So pag-uusapan natin ngayon kung bakit po ganito yung nangyari sa kanilang tanim ng RC402. So isa sa mga dahilan dyan mga ka-hybrid ay talagang napapansin ko dito sa lugar na to, ay palagi po ako nadadaan dyan. Marami po kasi akong kamag-anak na pinupuntahan dyan. Isa sa dahilan kung bakit ay meron po ako dinadalo dyan mga ka-hybrid. At napapansin ko itong tanim nilang RC402 ay palagi po hindi ito nadidrain. Yan po mga ka-hybrid ang nagiging problema nila. Hindi po nila dinidrain, at madami po ang nagiging tubig kung bakit ganyan na nangyari sa kanila. So pangalawa ay naging problema po pag ganyan ay nadadapa na ang ating palay. Ay ito po ay alam naman natin pag wet season tayo po ay magbabawas ng mga pataba. Yan, lalo na po yung source ng nitrogen. Yan po mga ka-hybrid ang isa sa pinaka iwasan natin na mag-apply ng maraming nitrogen, lalo na yung mga urea. Yan po mga ka-hybrid pagdating sa tagulan o wet season. So di bali yan sa dry season, kahit madami kayong maglagay, basta kailangan sundin po nyo ang mga protocol na dapat po na pwedeng ilagay. Pagka ang sukat ng yung area ay kung mga half hectare, yan, may mga protocol po yan. 3/4, 7,000, 9,000 hanggang sa isang hectare, yan pa mga ka-hybrid. So sundin po at alamin natin yung mga karapat dapat na protocol para po sa atin, para po pagdating sa ganitong sitwasyon alam na po natin ang ating gagawin. Pero pagdating sa ganyan wet season, tayo po ay magbabawas ng mga pataba dyan. So kami po ay talagang nagbawas pagdating sa pag-apply ng abono. So hindi po kami naglagay ng madami para po maiwasan yung ganitong klaseng problema, yung pagdadapa po sa ating mga palay. Lalo na po ang mga hybrid variety natin, yan mga ka-hybrid. Isa sa number 1 na dumadapa po yan mga ka-hybrid. Pero hindi naman lahat nakakalusot. Pati inbreed, dadapa po mga ka-hybrid. So yan lang po mga ka-hybrid. Konting share ko lamang po dito po sa kanilang tanim, inbreed, RC402. At sana po ay meron po kayong nakuhang tip para po makaiwas sa ganitong problema pagdadapa sa ating area. So yan na po mga ka-hybrid, isang magandang araw na po, at mag-iingat po tayo, at God bless!